Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong puno ng damdamin at aral. Tungkol sa pagkakamaling madalas nating hindi namamalayan, ang unahin ang trabaho kaysa sa ating mga mahal sa buhay. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Dr. Adrian. Bilang isang doktor, nakasanayan ko na ang amoy ng antiseptic at ang ingay ng mga monitor sa ospital. Sa edad na 41, naabot ko na ang rurok ng aking karera sa Maynila, kung saan araw-araw ay buhay ang aking hawak. Pakiramdam ko ay bayani ako habang nililigtas ang mga pasyenteng dumarating sa emergency room na halos wala ng malay. Ngunit sa likod ng aking puting coat, may isang masakit na katotohanan na unti-unti nang bumubura sa aking pagkatao. Ang aking pamilya ay unti-unti nang naglalaho dahil sa aking matinding pagpapabaya sa mga gawaing pangtahanan. Si Camille ang aking asawa, isang dedikadong guro na dati ay puno ng sigla at pangarap sa ating pagsasama. Sa loob ng 10 taon, siya ang nagsilbing haligi ng aming tahanan habang ako ay abala sa pag-aaral at paglilingkod sa bayan. Ngunit napansin ko ang unti-unting paglamig ng kanyang mga titig tuwing uuwi ako ng 10 oras ng gabi. Madalas siyang nakatulog sa sofa habang hinihintay ako, at ang aming anak na si Lian ay hindi na marunong lumapit sa akin. Pakiramdam ko ay isang estranghero na lamang ako sa sarili naming tahanan, isang anino na hindi na nakikita. Madalas kong ikatuwiran na ang lahat ng pagod ko ay para sa aming kinabukasan, para hindi kami magkulang sa material na bagay. Ngunit hindi ko napansin na sa bawat pagtanggi ko sa mga family dinner, may isang pader na nabubuo sa pagitan namin ni Camille. Sa aking kawalan, hinanap niya ang atensyong hindi ko maibigay. At doon pumasok ang kanyang kaibigan na si Neil. Si Neil ay isang seaman na madalas din sa kanilang subdivision. At siya ang nagbigay ng oras at pakikinig na dapat sana ay responsibilidad ko bilang isang asawa sa kanya. Isang gabi, aksidenteng nakita ko ang palitan ng mensahe sa cellphone ni Camille habang nagcha-charge ito sa aming kwarto. Ang mga salitang nabasa ko ay parang kutsilyong humiwa sa aking puso, puno ng lambing at pagsuyong hindi ko na naririnig sa kanya. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, ngunit wala akong karapatang manumbat dahil alam kong ako ang nagtulak sa kanya sa bisig ng iba. Ang aking pagiging doktor na nakapagpapagaling ng sugat sa katawan ay walang kapangyarihang gamutin ang lamat na gawa ng aking sariling kapabayaan at kawalan ng malasakit sa aming pagsasama. Hindi ako nakapagsalita ng harapan naming hinarap ang katotohanan kinabukasan sa aming hapagkainan na puno ng tensyon. Si Camille ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagod na hindi ko na kayang punan pa. Sinubukan kong humingi ng tawad, ngunit ang mga salita ay parang hanging lumilipas na walang bigat sa harap ng kanyang matinding hinanakit. Ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Ang mundo kung saan akala ko ay kontrolado ko ang lahat, ngunit sa totoo lang, wala pala akong kontrol sa puso ng babaeng pinakamahal ko sa buong mundo. Sa gitna ng aming alitan, biglang nakatanggap kami ng tawag mula sa paaralan ni Lian, ang aming nag-iisang anak na 13 taong gulang. Nanginginig ang kamay ni Camille habang sinasagot ang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang inalisan ng dugo sa isang iglap. Sinabi ng kanyang guro na bigla na lamang nawalan ng malay si Lian sa loob ng kanilang silid-aralan habang nagkaklase. Ang sandaling iyon ang nagpabago sa takbo ng aming buhay
Ang sandaling naramdaman namin ang takot na mawalan ng pinakamahalagang parte ng aming pagkatao na dati ay binaliwala namin. Nagmamadali kaming nagtungo sa ospital. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa sobrang bagal ng takbo ng aming sasakyan. Bilang doktor, sanay ako sa mga ganitong emergency, ngunit iba ang pakiramdam kung ang sarili mong pamilya ang nakaratay sa stretcher. Ang bawat beep ng monitor ay parang hampas ng martilyo sa aking dibdib, paalala na sa kabila ng aking pagiging eksperto, hindi ko nagawang iligtas ang kaligayahan ng aking sariling tahanan. Si Camille ay humahagulgol sa tabi ko, at ang tanging nagawa ko lang ay hawakan ang kanyang malamig na kamay habang humihingi ng tawad sa harap ng panganib. Pagdating sa emergency room, agad na sinuri ng mga kasamahan ko si Lian habang ako ay nakatayo lamang sa gilid na parang walang alam. Ang mga test ay lumabas na may malubhang kondisyon ang puso ng aking anak na matagal na palang nagpaparamdam, ngunit hindi ko napansin. Nakaramdam ako ng matinding pagkahiya sa aking sarili dahil bilang ama at doktor, ako dapat ang unang nakakaalam sa kanyang karamdaman. Ngunit dahil sa aking pagiging abala sa buhay ng ibang tao, nakalimutan kong suriin ang kalusugan ng taong pinakamahalaga sa aking buhay, na naging dahilan ng aming kasalukuyang matinding pagdurusa. Nagsimula ang mahabang proseso ng pagpapagamot ni Lian na dinala sa isang mas malaking ospital para sa operasyon. Sa loob ng mga araw na iyon, tila huminto ang mundo at lahat ng aking prioridad ay nagbago sa isang iglap. Wala nang halaga ang aking posisyon sa trabaho o ang papuri ng aking mga katrabaho dahil ang tanging nais ko na lamang ay makita ang aking anak na muling nakangiti. Si Camille, sa kabila ng kanyang galit sa akin, ay nanatiling matatag sa tabi ng aming anak, na nagpapakita ng dedikasyong nais ko sanang ibalik sa kanya. Madalas kong makita si Camille na nakikipag-usap sa aming naging kaibigan na si Paulo, isang pulis na nag-alok ng tulong sa aming pamilya. Ramdam ko ang selos sa aking kalooban habang nakikita silang magkausap ng seryoso, ngunit wala akong magawa kundi ang manahimik. Si Paulo ang naging sandigan ni Camille noong mga panahong ako ay abala at hindi ko siya magawang damayan sa kanyang mga problema. Ang presensya ni Paulo ay nagsisilbing salamin ng aking mga pagkukulang, isang paalala na may mga puwang sa aming buhay na napunan ng ibang tao dahil sa aking pagpapabaya. Dumating ang araw ng operasyon ni Lian at ang tensyon sa loob ng ospital ay hindi matatawaran ng kahit anong kaba na naramdaman ko dati. Kasama ko si Camille na naghihintay sa labas ng operasyon, ang aming mga kamay ay hindi magbitaw habang nagdarasal sa puong may kapal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tampo at galit ay nawala, napalitan ng iisang hangarin. Ang makita ang aming anak na muling mabuhay. Ang bawat sandali ng paghihintay ay parang isang habambuhay na pagsubok na sumusubok sa aming katatagan bilang mga magulang na nagkamali sa daan. Sa gitna ng paghihintay, lumapit sa akin ang aming abogadong si Attorney Joel upang pag-usapan ang aming mga papeles at ang gastusin sa pagpapagamot. Bagamat praktikal na usapan lamang ito, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang bawat desisyon na ginagawa namin sa gitna ng krisis. Sinabi ni Attorney Joel na ang buhay ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay, kundi sa kung sino ang kasama mo sa oras ng pagbagsak. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso, nagbigay sa akin ng linaw na ang aking pamilya ang tanging kayamanang hindi ko dapat hayaang mawala. Lumabas ang doktor na nag-opera kay Lian at sa kanyang mukha ay mababasa ang pag-asa na matagal naming hinintay na makita. Matagumpay ang operasyon at ang bawat isa sa amin ay nakahinga ng maluwag habang nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa amin. Nakita ko ang pagyakap ni Camille sa akin. Isang yakap na puno ng pagod ngunit may bahid ng pagpapatawad na hindi ko akalaing makukuha ko pa. Ang sandaling iyon ay ang simula ng mahabang proseso ng paghilom, hindi lang para sa aming anak, kundi para sa aming relasyong unti-unti nang nawawasak. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting bumabawi ng lakas si Lian
at ang kanyang mga ngiti ay parang liwanag na nagbibigay buhay sa amin. Binigyan namin siya ng oras. Ang oras na matagal na niyang ninanais mula sa akin bilang kanyang ama na laging wala sa kanyang tabi. Nagkaroon kami ng mga pagkakataong mag-usap tungkol sa kanyang nararamdaman na nagbukas sa aking mga mata sa dami ng bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Ang mga simpleng kwentuhan namin ay naging daan upang muling makilala ang isa't isa at buuin ang tiwalang matagal na nawala sa aming tahanan. Napagtanto ko na ang pagiging doktor ay isang marangal na propesyon. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang talikuran ang aking tungkulin bilang ama at asawa. Sa bawat araw na lumilipas, sinisiguro ko na ang aking oras ay nakalaan na sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi na ako nagtatagal sa ospital nang walang sapat na dahilan at ang aking mga weekends ay nilalaan na sa mga bonding activities na matagal naming kinaligtaan. Ang pagbabagong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay kinakailangan upang muling maibalik ang dating saya na nawala sa amin. Ang bawat pagkakamali ko ay naging aral na nagpaalala sa akin na ang buhay ay maikli at ang oras ay hindi na maibabalik pa. Natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali kasama ang aking pamilya, kahit na ito ay sa harap lamang ng aming telebisyon o sa simpleng kainan sa bahay. Si Camille ay unti-unti na ring nagiging bukas sa akin, at ang aming communication ay mas nagiging matatag kaysa noon. Ang aming pamilya, na muntik nang mawala, ay unti-unti nang bumabangon mula sa abo ng mga maling desisyon na aming nagawa sa nakaraan. Ngayon masasabi kong ang aming pamilya ay nasa proseso ng tunay na paghilom at muling pagkakabuo ng aming nasirang ugnayan. Hindi madaling kalimutan ang sakit ng nakaraan, ngunit ang pagmamahal namin sa isa't isa ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Si Lian ay mas masigla na ngayon at ang kanyang mga kwento sa paaralan ay lagi naming inaabangan tuwing gabi sa hapagkainan. Kami ay mas nagiging bukas sa isa't isa, lalo na sa pagbabahagi ng aming mga saloobin at nararamdaman sa bawat problema na aming kinakaharap. Si Camille, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay pinili pa ring manatili at subukang ayusin ang aming pagsasama para sa aming anak. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi isang madaling proseso, ngunit ito ang pinakamahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa aming puso. Araw-araw, sinisikap kong ipakita sa kanya ang aking dedikasyon at ang aking hangaring bumawi sa lahat ng aking pagkukulang noong ako ay masyadong abala sa aking career. Ang aming relasyon ay mas naging matatag, puno ng pag-unawa at respeto na hindi namin naramdaman noong mga nakaraang taon. Madalas naming bisitahin ang probinsya kasama ang ating lolo na si Berto, isang magsasaka na nagturo sa amin ng halaga ng simpleng pamumuhay. Ang katahimikan at ganda ng kalikasan ay nagbigay sa amin ng pagkakataong pag-isipan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Nakita ni Lian ang buhay ng isang magsasaka at ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw sa mundo na malayo sa ingay ng syudad. Ang aming mga bakasyon doon ay naging bahagi na ng aming paraan upang palakasin ang aming samahan bilang isang pamilya na muling nagkakaisa. Hindi ko na hinahayaan ang trabaho na ubusin ang aking oras para sa aking pamilya dahil natuto na ako sa masakit na paraan. Ang pagiging doktor ay mananatiling mahalaga sa akin, ngunit hindi na ito ang tanging sentro ng aking buhay gaya ng dati. Ang bawat pasyente ko ngayon ay itinuturing ko pa ring mahalaga. Ngunit tinitiyak ko na pagkatapos ng aking shift, ang aking atensyon ay nasa aking pamilya na. Ang balance na ito ang nagbigay sa akin ng kaligayahan na matagal ko nang hinahanap at ngayon ay aking natagpuan. Nakita ko rin ang pagbabago sa aking mga kaibigan na sina Martha at Angela na naging saksi sa aming matinding pagsubok sa buhay. Sila ang nagbigay sa amin ng suporta at paalala na huwag sumuko sa kabila ng lahat ng hamon na aming pinagdaanan bilang isang mag-asawa.
Ang kanilang pagmamahal at pag-unawa ay nagpatunay na ang tunay na kaibigan ay nasa tabi mo sa hirap at ginhawa. Ang kanilang mga payo ay naging bahagi ng aming paglaki at pag-unlad bilang mga individual na naghahanap ng tunay na kahulugan ng pamilya. Sa bawat gabi bago kami matulog, lagi kaming nagdarasal at nagpapasalamat sa Panginoon sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa amin bilang pamilya. Ang bawat pagsubok na aming kinaharap ay naging tulay upang kami ay maging mas matatag at mas mapagmahal sa isa't isa. Hindi man perpekto ang aming buhay, masaya ako dahil kasama ko ang aking pamilya sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Ang aming karanasan ay isang paalala sa lahat na ang oras na inilalaan natin sa ating pamilya ay ang pinakamahalagang investment na ating magagawa. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko, ito ay ang pagmamahal ay nangangailangan ng oras at presensya. Hindi sapat ang magbigay ng material na bagay dahil ang pagmamahal ay nararamdaman sa bawat sandali ng pagsasama at pakikinig. Ang aking kwento ay isang pag-asa para sa lahat na nakararanas ng hirap sa kanilang pamilya dahil sa pagpapabaya. Huwag hayaang masira ang inyong tahanan bago ninyo mapagtanto ang halaga nito. Dahil ang bawat sandali ay mahalaga at hindi na muling mababalikan pa. At yan ang kwento ni Dr. Adrian. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.